of this to this. Hello mga Jai! It's me again, your Rhino girl na taga Samar na nag-leave muna para magpahinga pero parang hindi tayo ata magpapahinga mga Jai! So for today's video ay magpaparenovate ako ng bahay namin dito sa Samar. So mga Jai, wala ng part 1, wala ng part 2, iisang video lang to. Kaya naman tapusin nyo. Alas 8 ba nga lang ng umaga ay diretso na ako namili ng mga materyales and of course with my jowa na very supportive. Halos 15 minutes lang naman yung biniyahe namin at nandun na kami sa city proper. At nandito na nga ako sa Kalbayog Easy Marketing kung saan ako bibili ng mga gagamitin ko ng mga materyales. Pagkatapos naman ay lumipat na ako sa kabilang store at namili na ako ng mga pintura na gagamitin ko kasi nga wala pang kulay yung pader namin. Naloka pa nga ako dyan dahil kasi nga pagtingin ko sa resibo ay umabot ng 1,935 yung dalawang pintura. Pero pikit mata na lang ako dyan dahil kasi ginusto ko naman yan. Nakakaloka. Habang nag-aantay nga kami na i-deliver yung mga materyales, sa ito sinimulan na namin agad na pinturahan yung pader. At habang nagpipintura nga kami dyan, ay nag-video-video pala tong ate ko sa buong bahay namin. And finally, andito na nga yung mga materyales na deliver na. Bumili na rin ako dyan ng isang floor mat na isang roll para talaga sigurado na hindi magkukulang. At itong kulay naman yung napili ko para naman maaliwalas tingnan. At ang bigat talaga ng isang roll ng floor mat mga Jai. Kaya naman nagpatulong na kami sa kapatid ko. Siya na lang nagkarga ng floor mat at ako naman nag-drive sa motor niya. At pagkadating nga namin ay ito to be continue agad yung pagdidemolish ng bahay. Hindi na rin kami nahirapan at tanggalin yung mga lumang kahoy kasi nga bulok na talaga. Habang busy nga yung mga kapatid ko ay eto nagkanta-kanta muna ako para naman ganahan sila. Nagsawa na nga ako kakakanta dyan, kaya naman ito sinimulan na rin namin pinturahan yung ibang part ng bahay. After namin pinturahan ng buong bahay, isinunod na namin itong color brown sa baba ng pader para naman ma-finalize na siya. Isinali ko na rin itong mga poste, pininturahin ko na rin ng color brown para hindi talaga siya mabulok agad. Hindi nga natuloy yung mason or panday na magtatrabaho sana ng bahay namin. Kaya naman natambay pa ng isang araw yung mga materyales. Mabuti na lang talaga na pumayag yung papa ng jowa ko na siya na lang yung maging mason at yung kapatid ko naman yung naging labor niya. Bumiyay pa nga sila galing ng Victoria Northern Samar at sumama na rin si Mama Faye, which is yung mama ng jowa ko, para na rin mag-banding kami kasi matagal-tagal talaga na hindi kami nagkita-kita. And finally, natapos na rin ikabit yung mga hardy flakes, tapos nakagawa na rin ng mga bintana. Naabutan na nga kami ng gabi dyan, pero tuloy pa rin sa pagtatrabaho si Papa Umek. Pero tatapusin lang daw niya nang gumawa ng frame para kinabukasan ay pagkabit na lang ng hardy flakes. At ito naman ako ay nilinis ko muna yung mga bintana or yung mga wall bago ko pinturahan. At ito na nga yung kinalabasan niya pagkatapos namin pinturahan. Pero hindi pa kami tapos dyan ng kapatid ko na magpintura. Nagawa pa nga namin umaura-aura dyan sa kabila ng kapaguran. Day ito na nga ng renovation at ito na simulan na gawa ng division para sa mga kwarto. Since natapos na nga yung mga bintana, nakaporma na, kaya naman kami ng kapatid ko ay gumawa na rin ng bintana pang sara, temporary, which is itong bamboo. So time first muna ako sa pag-voice over mga Jai kasi nga parang may commercial break yung ate ko. Yung ambag ko ay matulog. Magluto ng masarap na ulam. Ate, enough na po, okay? So mga Jai, every time na may natatapos kami na bamboo, which is itong gagawin namin bintana, ay agad ko itong pinupunturahan. So may natapos nga kami agad dyan na 3 para sa 3 kwarto. After ko nga magpintura sa mga bamboo ay pinatuyo ko muna ng ilang minuto at diretso na rin namin kinabit dito sa bintana. Ang hirap nga minsan maging assistant dito sa jowa ko kasi minsan nag-away talaga kami gawa ng hindi ko nga napantay yung bintana bago siya magpukpok. Kaya kung mapapansin nyo sa mga susunod na video ay kapatid ko na talaga yung nag-assist sa kanya kasi nga nag-aaway lang kami. Mas gusto ko pa nga na magpintura na lang kasi nga may sarili akong mundo, may kanya-kanya kaming brush, so hindi ko na kailangan na mag-assist sa kanya.
Since tapos na nga makabit yung pinaka-division ng mga kwarto, ay agad naman namin pininturahan yung mga hardy flakes. Itinigil nga muna namin yung pag-renovate ng bahay para mag-celebrate muna ng birthday ko. Kasi isa din to talaga sa rason kung bakit umuwi ako ng summer para makapag-celebrate ng birthday ko kasama yung family ko. At kinabukasan nga, ay to be continue naman yung pag-renovate ng bahay. At itong kapatid ko naman at yung pamangkin ko ay naghahanda pumasok sa school. And finally, natapos na rin itong 3 kwarto. Kaya naman isusunod na gawa ng 3 pinto. At nang matapos na yung 3 kwarto, ay isinunod naman itong 3 bintana dito sa sala. Hindi na rin ako nakapag-video bago ikabit yung kahoy kasi nga busy na rin ako sa ibang gawain. Pero yung kahoy na yan is bago talaga yan, gawa ng bulok na talaga siya at kailangan ng palitan. At nang matapos na yung bintana, ay agad naman namin pinipunturahan. O ba't ka nag-hi? Ba't iba tayo? Habang nagpipintura nga yung jowa ko, ay itong kapatid ko naman na lalaki ng gugulo. Ang sabi magpahinga, hindi manggulo. Ewan ko ba sa dalawang to, wala talagang araw na hindi to sila nag-away. So since may frame na nga yung bintana at tapos na rin namin pinturahan, ay agad naman kinabit ng jowa ko itong bamboo. And as you can see, hindi na talaga ako nag-assist sa kanya kasi mamaya baka kamay ko yung mapukpok niya. Inuna lang pala nila pinturahan sa labas ng frame para maikabit agad yung bamboo. Since ayokong mag-assist magkabit ng bintana, ito ako na lang nagpintura dito sa loob. At nagsimula na rin sila maghalo ng semento para dito sa sala. Ito nga yung itsura niya pero dati pantay pa to. Kaya lang nagdaan yung ilang taon ay napansin namin na hindi na siya pantay. Kaya naman naisipan ko na ipasemento na lang ulit para paglagay ko ng carpet o linoleum ay maayos tingnan at hindi rin masira agad. Tumulong na rin pala ako dyan na taga-abot ng semento kasi yung kapatid ko siya naman yung maghahalo at parang wala na rin siyang dadaanan gawa ng puro na semento. At nang matapos na magsemento sa sahig ng sala ay ito hindi ko na talaga pinagpabukas na ikabit yung mga picture frame tsaka yung mga medalya. Nagpatulong na rin kami dyan sa pamangkin ko kasi itong jowa ko pinabukod niya pa talaga yung gold, yung silver tsaka yung bronze. Tamang-tama nga kakatapos lang namin magkabit ng mga medals at ito biglang may dumating na bisita na siya pa yung maldita. Daw lak sini. Tana na mo. Bita pa man daw na daw lak. So ayan na nga mga Zay, hindi ko na alam kung pang ilang araw na namin ito na pag-renovate. Pero excited na talaga ako dyan kasi ito na yung pinakalas na gagawin namin na yung magkabit ng linoleum. Nagpatulong na rin ako dyan sa kapatid ko kasi kailangan talaga mas maganda na may katulong ka para talaga mapantay yung pagkabit. Nahirapan pa nga kami dyan maglagay kasi nga nalito kami kung bakit ganito yung nasa taas. Yun pala, kailangan mo muna siyang baliktarin para makita na rin yung mga guidelines at makapaggupit ng maayos. At nang ma-fix na nga yung size, ginunting na namin din agad at ito binaliktad na namin into yellow. So kung mapapansin yung mga Day, inuna ko talaga dito lagyan ng linoleum sa sala kasi nga medyo may kahabaan yung sala namin. So pangit naman kung putol-putol yung linoleum na ilalagay ko dito. After nga namin maglagay sa sala, ay sinunod na namin itong kwarto. Hindi na rin kami nahirapan dyan kasi maliit na lang naman yung paglalagyan namin. And finally, nakabit na rin namin yung linoleum sa 3 kwarto tsaka sa sala. Kaya naman Zay, na-realize ko talaga na kahit nagkakabit ka lang ng linoleum ay nakakapagod din pala talaga. Pero thank you Lord at ito na from This to this. And finally, very finally, thank you so much Lord. Natapos din ng ilang araw na pag-renovate sa bahay namin. So for me, parang kulang talaga yung leave ko na 1 week kasi nga parang wala pa kaming pahinga talaga dyan Day. So ito na nga, may pa-torture pa kaming nalalaman dyan. Siyempre para makita nyo talaga kung ano talaga yung difference niya sa dati tsaka sa ngayon. So kahit naka-hardy flakes lang siya, is maganda na talaga tingnan. So mas may komportable na talagang mga kwarto yung mga kapatid ko. O siya, hanggang dito na lang ulit mga Zay. Thank you for watching. Bye!